Kinabukasan, Sabado, walang pasok. Araw ng pahinga ng mga estudyante. Pero sa dagat ko na naman nakita si Lawrence kasama ang iba pang matatandang mangingisda. Bukod kay Kuya Kabing, kasama rin nila si Razel, ang pinuno ng mga mangingisda sa Malalison. Tulad ni Lawrence, 12 anyos lang si Russell nang matuto siyang sumisid. Pero mabilis siyang nainip sa paisa-isang huli gamit ang pana. Kaya lumipat siya sa iligal na uri ng pangingisda, ang Muro Ami. Mario! Ang Muro Ami ay isang uri ng pangingisda kung saan binubulabog ang mga isda sa pamamagitan ng pagsira sa mga corals. Bakit po kayo na-involve sa Muro Ami noon? Kasi po ma'am, medyo malaki kasi kita doon, saka mabilis lang. Kumpara sa spearfishing? Opo ma'am, kasi yung spearfishing pa isa-isa kasi pag sa Muro Ami kasi, maximum mo isang hulog noon, maka 100 kilos ka. O kung maka dalawa o tatlong hulog ka, di maka 300 kilos po kayo. Kalahating araw lang po yun ma'am. Samantalang kapag namamana, hindi mo kaya abutin, pinakamataas ma'am, 10 kilo sa isang araw. so mas malaki ang kita? Opo ma'am, dati kumikita ako ng 16,000 to 20,000 sa isang araw. Pero ang dating leader ng mga Muro Ami noon, kasama na namin sa pamamana ng isda ngayon. Anong nangyari at paano nakumbinsi si Russell na bumalik sa sinaunang tradisyon? Yung pamamana, yung spearfishing, yun yung isa sa traditional na method of fishing, which is really sustainable. Dahil pa isa-isa lang, natutugunan ang pangangailangan for food. Pero at the same time, hindi siya madaling nauubos at meron pa na mapapamana para sa susunod na henerasyon. Di tulad ng Muro Ami kung saan maramihan ng huli at sinisira ang mismong tahanan ng mga isda, sa spearfishing, kumukuha lang ang mga tao ng sapat para sa kanilang pangangailangan. Kaya nang malaman ni Alma na lumipat sa Muro Ami ang ilang mangingisda sa Malalison, agad niyang kinausap ang mga ito. Sinasabi niya sa amin na, uy, tigilan niyo yan, bawal yan kasi kayo din magsasakripisyo sa bandang huli. Kaso, nung una, parang hindi namin na... Hindi kayo naniniwala? Naniniwala, ma'am. Hindi namin na kikita na parang hindi naman siguro yan kasi sa dami ba naman ng isda dito, di ba ma'am? Nung una, hindi naniwala sina Russell sa mga babala ni Alma. Pero nang magdaan ng ilang taon, unti-unting naubos ang isda sa Malalison. Doon na namulat ang mga mata ni Russell. Tinalikuran niya ang iligal na gawain at bumalik sa sinaunang paraan ng pangingisda. Hindi kayo nang hihinayang sa kita? Ba't ako manghihinayang doon, ano lang yan ma'am? Hindi naman kasi yung pangmatagalan eh. Pag tinuloy mo yun, siyempre, yung mga maliit na mangingisda, maapakan mo sila. Wala na silang makain o mahuling mga isda. Hindi nila maranasan yung naranasan natin noon kung paano mag-enjoy sa palinisin. Mula noon, nagbagong buhay na si Russell. Ang leader ng Muro Ami noon, bantay dagat na ngayon. Ako na po yung chairperson ng Marine Sanctuary namin. Wala nang nag-i-illegal ngayon dito? Wala na po, ma'am.